Hello! Good afternoon mga kasakot-sari Pinay in Taiwan. Welcome po sa lahat mga ka-brothers, mga ka-sisters. Okay po, ang ating pong pag-uusapan for today is ang UTI or tinatawag na urinary tract infection. Ang aking pong kaibigan o isa sa aking kaibigan, meron po siyang UTI. Kaya naisipan ko pong i-vlog ang UTI para magkaroon po kayo ng konting idea. Okay, pag-usapan po natin ang UTI. Ang UTI is infection na naaapektuhan any part of our abdomen. Okay, ang ating abdomen anatomy or sa loob ng ating abdomen, andiyan po ang ating kidney, urethra, bladders, at ureter. Okay, ang sabi po ng karamihan, at totoo naman po ito, na ang mga babae is mas prone na magkaroon ng UTI kaysa sa mga lalaki. Okay, bakit nga po ba ito? Ito is vagina o ang ating ari sa babae, vagina. Okay, tapos ang urethra nandito lang po. So, halos ang short ng kanyang distance. Samantalang ang penis, nandito ang penis, at ang kanilang urethra sa mga lalaki is ganyan po. Medyo mahaba po ang distance. Kaya mas prone po ang babae na magkaroon ng UTI. Okay. So, bakit nga ho ba nagkaka-UTI? Okay. Doon po sa paggamit natin ng banyo. Maaaring yung unang gumamit ng banyo is may UTI na pwede sa ating mapasa. Siyempre ho, minsan ho, pag-ihi natin may tumatalsik, ho ba? Lalong-lalo na sa babae. Uupo, then may tatalsik. Maaaring doon ho nakuha ang UTI. So, pangalawa, sa maling paggamit ng tissue. Oo, yung tissue po, minsan, hindi naman po lahat ng tissue is malinis. So, isa rin pong cause yun kung bakit tayo nagkaka-UTI. Okay, pangatlo, the way kung paano tayo magpunas. Okay, so minsan kasi mali ang pagpunas natin. Ang right na pagpunas natin is from front up to the back. Okay? From front up to the back. Okay? From our front vagina to the yung ating anus. Okay po? So, from front up to the back. Okay. So, ano po ba yung mga signs para malaman natin na meron tayong UTI? Masakit ang ating abdomen or ang lower back. Okay? Masakit ang likuran natin. Ayun, meron na po tayong UTI. Hindi mapigilan ang pag-ihi. Masakit kung umihi. Madalas na pag-ihi. At minsan po, may kasamang dugo ang pag-ihi. Kung may kasamang dugo na po ang pag-ihi, makakaramdam na siya ng fever, manginginig or chills, or meron din pong pagsusuka. So, kung ito po ay inyong naramdaman, magpatingin agad po kayo sa doktor. Okay po, baka po kasi magkaroon pa ng complication. Okay po. Paano po ba natin mauiwasan ang UTI, urinary tract infection? Laging maghugas ng kamay. Kung maaari po, sa unahan, bago mag-CR, bago gumamit ng banyo, at pagkatapos gumamit ng banyo, ugaliin po nating mag-CR. Kung nasa labas po tayo,
pwede naman po tayong magbitbit ng alcohol, hindi ho ba? Maghuhugas na, may alcohol pa. O di ba mas safe na tayo doon? Okay, so kung maaari po is bawasan ang paggamit ng tissue. Kung maaari lang naman, kaya lang kung tayo is nasa labas, hindi natin maiiwasan. Okay, basta tama lang ho ang pagpunas from front up to the back. Okay, so kung magbabanyo po tayo, kung po pwede lang po, i-flush muna natin bago gamitin. Okay? And flush ho uli natin pagkatapos gamitin. Okay? So, pwede rin ho tayong uminom ng maraming tubig. At least mawawash out po yung mga bakterya na meron sa ating katawan. Alam niyo po, noong mga araw, ang sabi po nila pag may UTI is uminom ng buko. Tama po, wala pong mali doon. Ang pag-inom ng buko ay maaaring magamit dahil meron siyang fighter properties o panlaban sa mga bakterya ang buko. Okay? So, ang nakita ko rin po, yung buhok ng mais. Ilaga nyo po yon at yun po ang inumin. Sana po nakatulong po ako for today's content. Just remember, maghugas po ng kamay, uminom ng maraming tubig. Okay po, kung meron po kayong gustong pag-usapan, i-comment down below lang po. Please po, again, please subscribe my YouTube channel, Samut Sari Pinay in Taiwan. Maraming salamat po. God bless you all. I love you.